Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon nilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa ganon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang lagi adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sinabi ng buong
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninyong ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang magpapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay, ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin, sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dakong na bansa at sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya, magandang umaga din po. Mga kapatid, patuloy tayo sa ating daan ngayon sa daang patungo sa mga mahal na araw. At nasimulan na natin kahapon sa Miyerkules ng Abo ang 40 araw nating paghahanda para sa pagdiriwang ng Misteryo Pascual ni Cristo sa mga mahal na araw. At ang ating pong mabuting balita ngayon ay isang paalala ni Jesus kung paano natin pagdaanan ang buhay. Matapos ipahayag ni San Pedro na si Kristo ang anak ng Diyos, lubos na inanyahan ni Jesus na upang tayo ay maging mga alagad niya, mayroon siyang ibinigay para sa atin. Kung gusto nating sundan si Jesus, ano ba ang sinabi ni Jesus? 2 mahalagang bagay ang sinabi niya. Sabi niya, kung gusto niyong sumunod sa akin, una, limutin ang ating mga sarili. Ano ba ang kailangan nating limutin? Sa panahon ngayong Kwaresma, hinihimok tayo to abstain. To abstain for those what we don't need. Yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. Ilaan natin ang oras at panahon para sa Diyos. Limutin ang lahat ng kalayawan sa buhay. Ilaan. Ituon muna natin ang ating pansin para sa Kanya. Samahan si Jesus sa Kanyang paglalakbay. Samahan si Jesus sa Kanyang pagbata ng krus. Kung nakakalaan tayo ng mga oras at panahon sa mga ibang bagay o sa maraming oras nakakalaan tayo sa panunood ng TV, bawasan natin. Ilaan natin yung ibang oras para sa Diyos. Kung nakakalaan tayo ng mga oras at panahon para sa paglalakwatsa natin, bawasan din natin. Ilaan natin para sa Diyos. Limutin ang pangsariling kagustuhan para sa Diyos. Ibibigay, ilalaan, sapagkat ito ho ang sinasabi ni Jesus, na kung gusto nating sumunod sa Kanya, dapat tayo ay nakafocus lamang sa Kanya. Nakasentro ang ating pananaw sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga kapatid, pagnilayan natin ang mga bagay na hindi naman dapat natin ginagawa. Pagnilayan natin kung paano tayo magbibigay ng panahon para sa Kanya. Ito ho ang sinasabi sa atin na Jesus sa mabuting balita. Maganda ho na pagkatapos nating magpalagay
ng abo sa ating mga noo na naniniwala tayo galing sa alabok at babalik sa alabok, na tayo galing sa Diyos at babalik din tayo sa Diyos, maganda na ito ang kasunod na mabuting balita. Na kung gusto nating siya'y sundan, dapat siya lamang ang ating goal sa buhay. Wala na tayong ibang hinahangad, kundi Diyos lamang. Unang bagay ay limutin ang ating mga sarili. Limutin ang lahat ng kalayawan. Ituon ang ating sarili sa Diyos. Pangalawa, pasanin ang ating mga krus. Siguro lahat tayo makakapagsabing marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Marami tayong pinapasan. Marami tayong hinaharap. Pero mga kapatid, sinasabi ni Jesus, tayo mismo ang haharap. Tayo mismo ang siyang magpapasan nito. Sa pagpasan natin ng mga krus natin sa buhay, unti-unti nating mauunawaan na ang Diyos pinasan ang lahat para sa atin. Unti-unti nating maunawaan na ang mga bagay na ito ay kailangan natin harapin para mapagtagumpayan din natin ang buhay. Mga kapatid, ang krus natin sa buhay ay ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Ito ang magpapatibay ng ating pananalig sa Diyos. Harapin natin. Huwag nating takasan. Bakit? Sapagkat sa pagtakas natin, sa mga krus natin, sa mga problema natin sa buhay, wala nang ibang haharap. Tayo rin mismo. At the end of the day, ay hindi mo pwedeng ipaharap sa iba ang iyong problema. Kaya kung kailangan gawan ng paraan, gagawa natin ng paraan. Tayo mismo, hindi sila. Maaaring sila'y maging instrumento upang tayo tulungan. Maaaring sila'y instrumento para tayo ay bigyan ng liwanag. Pero at the end of the day, walang ibang magpapasan nito. At the end of the day, walang gagawa ng solusyon nito, kundi tayo mismo. Kita ho natin kung paano ni Jesus hinarap ang krus. Ang krus para tayo ay maligtas. Ang krus para tayo ay maging matiwasay sa buhay. Hindi tinalikdan ni Jesus. Kahit alam niya na ang magiging kapalaran niya ay ipapako sa krus. Hinarap ang lahat. Hindi ibinigay sa iba. Binata niya ang sakit. Binata niya ang bigat. Na hindi natin narinig sa Jesus na siya'y nagreklamo sa daan patungong Kalbaryo. Ito rin ang pinapaalala sa atin na sa pagsunod natin kay Jesus, kahit gaano man kabigat ang ating pinagdaraanan sa buhay, kahit marami man tayong hinaharap, alalahanin natin na meron tayong Diyos. Alalahanin natin na meron tayong makakapitan. Alalahanin natin na si Jesus binata ang krus para sa ating kaligtasan. Ang pinapaunawa lang sa atin at ang binibigay sa atin ng Diyos na tayo ay lumapit at dumulog sa Kanya. Magdasal. Alam mo ninyo, meron akong isang kaibigan na nung mga nakaraang buwan, madami daw siyang pinagdadaanan. At ang sabi ko lamang sa kanya ay siya'y magdasal. Hindi ako nagbigay sa kanya ng kung anong kanyang gagawin. Sapagkat ang gusto ko, siya mismo ang makarealize kung anong pwede niyang gawin. Siya mismo ang magalaan ng panahon para maisip niya ang solusyon. Ang sinabi ko lang sa kanya, magdasal. Pagising mo sa umaga, magdasal ka. Magnilay. Alam mo, bumalik sa akin nitong mga linggo lamang tumawag, Father, alam mo, alam ko na kung anong kailangan kong gawin.
Father, hindi ko naman dapat takasan ang mga ganitong responsibilidad ko sa buhay. Father, kailangan kong harapin itong mga bagay na ito sapagkat wala namang haharap nito kundi ako mismo. Father, kapag tinakasan ko ito, para bagang tinakasan ko na rin ang lahat. Na sinabi nga pa nga niya na kapag tinakasan ko, lalo lang akong kukutyain. Lalo lang akong mabibigatan. Sapagkat marami ang magsasabi sa akin na tinanggap ko ito. Pero hindi ko naman pinanindigan. Kaya ko naman, Father. Mga kapatid, walang ibang gagawa ng solusyon sa pinagdadaanan natin sa buhay. Tayo mismo. Tinutulungan din tayo ng Diyos. Ang gusto niya lamang makita tayo na tayo'y lumalapit at tumudulog sa Kanya. Magdasal. Iba ang naging bunga ng pagdarasal. Kaya nga sinasabi kong una pa lamang ay talikdan ng ating sarili, maglaan ng panahon para sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Dalawang mahalagang bagay ang pinapaunawa sa atin ngayong ikalawang araw. Sa 40 araw nating paghahanda sa Misteryo Pascual ng Panginoon. Una, limutin ang sarili. Talikdan ang lahat ng mga kalayawan sa buhay at ilaan ang mga panahong ito para sa Diyos. Pangalawa, pasanin ang ating mga krus. Sa pagpasa natin ng ating mga krus, nariyan si Jesus, handang tumulong para sa atin. Ang inaasahan sa atin ay tayo lumapit sa Kanya, magdasal, para lubusan nating masundan si Jesus sa Kanyang paglalakbay na ito sa ating buhay pananampalataya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang mga kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pangsasamantala na gaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit at may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit, sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbibigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami mabuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may saloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natin idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalantilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong nanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay siya rin nawang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo ang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.